Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito ulit tayo magbibigay ng comment at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang nakakagulat. Hindi nga maitago ng kilalang political vlogger na walang iba kundi si Maharlika ang labis itong galit at pagkadismaya kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Liza Araneta Marcos dahil sa di umano'y kaliwat ka ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, matatandaan na napanood na di umano ni Maharlika ang pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos at ito na di umano ang katapusan ng maliligayang araw ng mag-asawa dahil kukuyugin na sila palabas ng Malacanang kung hindi ito kusang magbibitiw sa kanyang tungkulin. Panat pa ng nasabing vlogger ay sa oras na mapatalsik na sila sa palasyo ay dapat lamang naibalik sa taong bayan ang di umano'y nakulimbat nilang pera, lalo na sa loto na questionable ang nanalo ng milyong-milyong piso. Dagdag pa niya ay dapat lang daw na iluwanan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang nakamkam nitong pera sa kaban ng bayan. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, sa mga tunay na makabayan na Pilipino, kumilos na tayo now na habang hindi pa huli ang lahat. Wakasan ng kasamaan ng gobyerno ni Marcos Jr. Sugod na po, taga Cordillera ako, banas na ako sa drugistang gobyerno. Ready akong dumulog kahit sa Maynila pa yan. Sana mailabas na ang ebidensya kung meron man. Baka maunahan pa sila ng gobyernong ito sa pagmamaniobra ng ebidensya. Ilabas na para sa taong bayan na ang humatol kung karapat-dapat pa sila manatili sa pwesto. Totoo ang sinasabi ni Maharlika. Malaki talaga ang pagkakamali ng pamilyang Bongbong sa taong bayan. Pagbaba na lang sa pwesto ang kailangan nilang magawa para sa katahimikan ng bansang Pilipinas. Dito sa lugar namin, sobrang daming mahihirap at kawawa talaga, lalo na yung mga wala sa huwisyo dahil mga adik na. Please let's pray na maging maayos ang pagbaba nila sa pwesto. Sana naman maisip nila ang mga baluktot na kanilang ginagawa. Kung ito ay makatotohanan, huwag nang hintayin umalis na lang sila sa pwesto. At wala namang progreso na nangyari. Daming taong gutom at walang trabaho. Di bali sila puno ang bulsa, paano naman ang mga tao? Puro na lang ba pampapataba ng bulsang pansarili? Naturingan tayo na madaming Roman Catholic, pero bakit ganito na lang? Dapat talaga ang mga tao pumili ng karapat-dapat na mamumuno ng Pilipinas. God graciously hear us. Talagang dapat na ang people's power. Noon pa kasi sinasabi na sa mga botante na kung ano ang ginawa ng kanyang ama ay ganun din ang gagawin ng anak. Tapos nagbabalak pa yung anak na si Sandro na kakandidato bilang presidente. Hahaha, tama na. Sobra na, gising mga kababayan. Huwag nang magpaloko sa mga Marcoses. End quote. Coming soon. Magpalitsyon na kayo. Ayan, nalalapit na ang panahon. Kaya naman sila Liza Satanas at si Kuting ay walang habas. Kaya I challenge, kung pag nagkaroon ng transition, kung sino man ang maupo sa Department of Justice, ito lang ang gusto kong kabayaran. Ito lang, for sure naririnig niyo ako. Pag nagkaroon ng transition, wala akong interes magkapwesto sa gobyerno, kung si Sara man, o malay mo, ako pala, kung sino man, wala po akong interes na pumwesto sa gobyerno. The only kabayaran na dapat niyong isukli sa taong bayan, panagutin si Liza Araneta Marcos. Ipaluwa sa kanya ang lahat ng ninakaw niya. Lahat ng pinanalunan nila ni Robles sa loto, bawiin niyo lahat.
Yan ang kondisyon ng taong bayan. Isoli sa kaba ng bayan at ibitin patiwarik. At kung pwede lang, isabatas yun na ang gorgor para gorgorin ang mga jutang ginines. At retroactive dapat ang batas. Talo ka pa diktador, di ba? Retroactive. At least 3 years retroactive. Pag pinasa ngayon ng gorgor o at least yung 3 years na nagkasala, kasama. Ano ba I mean? Ipaluwa lahat. Kulang ang kulong kay Liz Satanas. Sabi ko nga sa inyo, buhay yan, kasi 1 trilyon ng buhay yan, kulang ng kabayaran. Pati si Kuting, kulang ang kabayaran mo, bangag. Ha? Kulang na kulang ang mga buhay ninyo, mga hinayupa kayo sa bawat araw, bawat minutong paglulustay nyo ng pera ng bayan, pagdanakaw ninyo, pagpapanalo nyo sa loto, pagiging pulburo ninyo. Ang sarap ng buhay nyo sa Malacanang, party here, party there, pa-concert-concert kang hayop na Kuting. Di ba? Pulburoni ka na, nakakuha mo paglulukoy ng mga tao. Kaya bangag na bangag ka doon kay Ferguson, iwi kang iyo di puta ka. Kasi sunog na sunog ka. At abangan mo ang ebidensyang hinayupa ka. Alam mo yan. Huwag kang sinungaling, impactito ka. Impacto. Ayop kayo. Bawiin lahat ang ninakaw. Ibalik, ipaluwa sa kanila. Sa bawat hibla ng kanilang bituka, dukutin ang pera ng bayan. Mga pahirap kayo. Si Romualdez, lahat kayo. Yung paaral kay Taning sa London, yung natutunan niya, dukutin sa jutak niya. Sa brain cells na lahat ng ninakaw na paaral sa kanya ni Lisa, lahat ng binayad sa mainstream media, dukutin sa mga kaluluwa nila. Kung pwede lang, ano? Yung bawat nilamon nila na pera ng bayan, kung pwedeng dukutin sa mga bituka ng mga hinayupak na yan. Sobra ang kababuyan ng gobyerno ni Marcos Jr. dahil nag-elect, nagkipagsabwatan sa smart magic, ang hayop na yan. Based na nga yan sa affidavit ni Attorney Glenn Chong. Kaya bangag na bangag ang bayan, bangag na bangag ang kinabukasan ng Pilipino dahil Marcos Jr., oras na lumabas ang ebidensya sa'yo, hindi ka na makakawalang ginayupak pa. Pagbabayaran mo lahat, pangloloko ninyo sa taong bayan, ang lahat ng inyong smuggling business, polvoron business, pagkidnap ni Lisa sa mga bata, pagtanggal ni Lasso sa mga men and women in uniform dyan, sa PIDEA, naglagutan ng hininga, inaatake sa puso, yung mga taong gobyerno nagsisilbi lamang, katulad ni Alvin Yap Tangco, mga palangga yung inulat natin, dahil tinanggalan nyo ng trabaho, inilipat nyo sa bundok ng hibok-hibok, dahil ayaw nyo ng matinong tao, gusto nyo kawatan, gusto nyo katulad yung bangag. Hayop kayo. Sabi ko nga, kung ako lang ay may power at baguhin ko ang direksyon ng ninyo para jetayin kayong lahat sa kasalanang ginawa nyo sa taong bayan. Kung ganun lang kabilis, o-order ka agad ako, wishful thinking ko lang naman yun. Kung pwede ko lang isulat, eto ang batas, gorgor right away, jatuhin ang mga jutang generous kayo hanggang mga tegi kayo sa mga kasalanang ginawa nyo sa taong bayan. Mga Judas, nilagpasan nyo ang Satanas. Kayo na ang pinakamasamang taong nakilala ko sa buong mundo. Kung meron na mga sindikato at mafia, mas malala kayo. Wala kayong awa. Wala kayong puso. Tinalbogan nyo lahat ng sindikato sa lahat ng kasamaan sa buong mundo. Isa kayong salot sa kasalutan. Wala kayong pusong Pilipino. Dahil ang Pilipino ay kilala sa mababang loob. Ang Pilipino ay kilalang masiyahin. Ang Pilipino ay kilala na matulungin. Pero kayo, kilala sa pagiging mafia. Kilala sa pagiging walang habas na magnakaw. Kita mo na lang si Lisa Smugs kung makatakbo at isnab-isnabin si Inday Sara, parang trompong gasol. Ang hinayupak. Magganon pa siya picture-picture. Nalala niyo sa Germany, nagtakbo-takbo siya. Nagganon siya ng selfie-selfie hayop. Hoy, huwag mong gagayahin. Ano ka, feeling puso? Ano, nagpapaka-heart evangelista ka? Tumatakbo sa bato-bato? O, hindi bagay sa'yo, Lisang Pordoroy. Yung mukha mong Pordoroy. At ang puso mong imbornal. Huwag mong ginagaya-gaya si Sarah. You know what? You cannot be someone na hindi ikaw. You cannot do that, mga palangga. Na, mag-emote-emote ka, selfie-selfie. You have to be yourself. And yourself is what? Pordoroy, evil, lahat. Lisa, hindi mo kayang magpa-cute-cute niya. Halloween! Mga ganun-ganun, di ba? Ano ba saan yung speech ng bigaon niya? Asan yung call ni Lisa Smans? Halloween! Siyempre, mas maganda pag tumawag ko. Ang alput! Di ba? Smuggler na, kidnapper pa. Imagine mo, pa-cute. Ang tinatawag niya, kidnapin ng mga bata. Halloween, how are you? I'm in Bacolod, campaigning for Pinabilog. Ay, alput! The reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave that to Mila, but syempre, iba pag tumawag ka. Ang bigatutay. Grabe, di ba? Pakyot, wala.
Kahit anong gawin mo, Lisa Pakyot, isa kang Judas. Isa kang maruming babae. Pinakamarumi ang puso mo. Mula ulo hanggang paa, pinakamarumi kang impacta ka. Kailangan mong pagbayaran lahat ng kababuyan mo sa taong bayan. Huwag mo ipagmamalaki na kaibigan mong Amerika. Itatapon ka namin anytime. Tandaan mo yan. Buton. Ayan, yun. Kita mo to? Sa laksak ko. Kipay mo yan. Feeling sikat si Smug. Sabi ni Dolores, oo nga. Magtakbo-takbo. Di ba tinatawag-takbo dun sa Germany? My God, trying hard ang Jotang Jinimis. Wala kang karisma. Yung mukha mo, walang karisma. Huwag kang umarte. Kung gusto ka mahalin ng tao, hindi mo kailangan pilitin ng tao. Huwag kang umarte, Lisa. Dahil isa kang sindikato. Isa kang kidnapper. Ha? Kasuhan mo ako. Huwag kang gumamit ng ibang tao. Harapin mo ako head-on. Huwag kang umasa dyan sa hitman mo na gusto mo ko ipatira. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinaing at komento tungkol sa video na ito, komento na yan sa baba at babas. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Here, peace out.